Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang kwentong magpapakilabot sa inyong mga gabi? Si Alexa, isang software developer, ay may karanasang hindi niya maipaliwanag sa kanyang lumang apartment sa Makati. Sa pagbukas ng isang pinto, isang misteryosong espasyo ang kanyang nadiskubre na tila ba may sariling buhay at lihim. Huwag palampasin ang kwentong ito ng kababalaghan at alamin kung ano ang naghihintay kay Alexa sa kabilang dako ng dilim, dito lang sa Creepy Pinoy Stories. Sa gitna ng gabi, ang mga ilaw ng Makati ay tila mga bituin na kumikislap mula sa bintana ng lumang apartment ni Alexa, isang masipag na software developer. Ang kwarto niya ay maliit at masikip, puno ng mga gamit na nagkalat kung saan-saan. Ang kanyang buhay ay parang isang endless loop ng trabaho at pahinga sa munting espasyong iyon. Habang nagtatrabaho sa kanyang laptop, madalas niyang marinig ang pagkaskas ng pinto sa aparador tuwing siya'y papasok at lalabas ng kwarto. Isang paalala ito sa kanyang limitadong espasyo at budget. "Hay, buhay nga naman," bulong niya sa sarili habang nag-aayos ng kanyang mga gamit para makagawa ng kaunting espasyo. Isang gabi, pagod mula sa pag-coding, napansin ni Alexa na hindi na kumakaskas ang pinto sa aparador. Nagtaka siya pero ipinagwalang bahala ito. Inisip na baka may nagbago sa estruktura ng gusali. Siguro lumuwag lang to dahil sa init, aniya habang nag-uunat at nagpapahinga mula sa nakakapagod na trabaho. Kinabukasan, bumalik sa dati ang pinto, kumakaskas na muli sa aparador. Napakunot ang noo ni Alexa ngunit nagpatuloy sa kanyang pang-araw-araw na gawain. "Weird," sabi niya, pero hindi na niya ito masyadong pinansin. Bumalik siya sa kanyang routine, subalit may bahagi ng kanyang isip na nagtataka pa rin sa nangyari. Ano kaya ang misteryo sa likod ng kanyang pinto? At paano ito magbabago sa kanyang pang-araw-araw na buhay? Ang mga tanong na ito ang magdadala sa atin sa susunod na yugto ng kanyang kwento. Isang gabing maulan, habang nag-uunat mula sa mahabang oras ng pagtatrabaho, muli niyang napansin na buong nabubuksan ang pinto ng kanyang kwarto. Tumambad sa kanya ang hindi inaasahang espasyo sa pagitan ng aparador at ng pinto. "Ano to? Bakit ngayon ko lang to nakita?" Tanong ni Alexa sa sarili habang lumalapit para suriin ang espasyo. Nagtaka siya kung bakit ngayon lang niya ito napansin at bakit tila iba ang itsura nito kumpara sa mga nakaraang araw. Parang may mali, bulong niya, habang dahan-dahang hinahaplos ang dingding na dati dikit na dikit sa pinto. Sa pag-aakalang baka nagkaroon nga ng pagbabago sa estruktura ng gusali, nagpasya si Alexa na huwag na lang muling pansinin ito at matulog na lang. Pagod at nais lamang magpahinga, humiga siya sa kanyang kama, ngunit hindi niya maiwasang mag-isip-isip bago tuluyang nakatulog. Habang si Alexa ay nahihimbing, hindi niya alam na ang kanyang pagtuklas sa di-karaniwan ay magiging simula ng isang serye ng nakakakilabot na pangyayari. Ano nga ba ang lihim na itinatago ng espasyong iyon? Abangan ang susunod na mangyayari sa kanyang buhay na puno ng kababalaghan. Pagkagising ni Alexa, may kakaibang pakiramdam siya. Tiningnan niya ang pinto at nakitang lumuwag ito, hindi tulad ng dati. Dahan-dahan niyang sinuri ang dingding ng pasilyo at doon niya nakita ang isang siwang. Dapat sana'y tanawin mula roon ang banyo, pero imbes na tilas at shower, isang madilim at amoy amag na sementadong espasyo ang bumungad sa kanya. Kinuha ni Alexa ang flashlight at dahan-dahang sinilip ang siwang. Ang dapat sana'y pamilyar na sulok ng kanyang apartment ay naging isang malawak at walang laman na espasyo. Hindi ito ang inaasahan niya. Hindi mapakali at puno ng katanungan. Nagpasya siyang mag-leave sa trabaho. Tinawagan niya ang kaibigang si Carlo para humingi ng tulong. Habang naghihintay,
Pinilit niyang tuklasin ang misteryosong espasyo, bitbit ang flashlight. Pumasok si Alexa sa siwang at agad niyang nadama ang malamig at basang hangin na sumalubong sa kanya. Habang lumalalim siya sa kadiliman, lalo niyang naramdaman ang lamig ng pader at ang amoy amag na tila bumabalot sa kanyang paligid. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Carlo. Agad niyang napansin ang pag-aalala sa mukha ni Alexa. Ipinakita sa kanya ni Alexa ang siwang, ngunit parang bula itong biglang nawala. Nagtaka sila pareho sa nangyari. Ibinahagi ni Carlo ang kwento tungkol kay Nathan, isang dating software developer na nakaranas din ng parehong kakaibang pangyayari. Ayon kay Carlo, nalutas ni Nathan ang misteryo sa pamamagitan ng pagkuha ng bakasyon. Marahil, isipin ni Alexa, stress lang talaga ang lahat. Nagpasalamat siya kay Carlo at nagpa siyang magpahinga muna. Umaasang ang bakasyon ay magiging susi para makalimutan ang kanyang kakaibang karanasan. Ngunit habang papalayo si Carlo, hindi maalis sa isip ni Alexa ang malamig na hangin at ang amoy ng amag na kanyang naranasan. Ano nga ba ang nasa kabila ng siwang? At bakit tila ito naglaho sa pagdating ng kanyang kaibigan? Ang mga tanong na ito ay nag-udyok sa kanya na magpa siyang magbakasyon, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may mas malalim pa siyang dapat alamin. Sa kalagitnaan ng gabi, biglang nagising si Alexa dahil sa kaluskos na nanggagaling sa labas ng kanyang pinto. May anino siyang nakita, gumagalaw sa ilalim ng pinto, na parang isang bagay o isang tao ang nasa labas. Kinabahan siya, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Biglang may sumilip na mga payat at duguan na mga daliri sa ilalim ng pinto, na para bang nagsusumikap na buksan ito. Kasabay nito, may narinig siyang babaeng tinig, humihingi ng tulong na puno ng paghihirap at sakit. "Tulungan mo ako," ang paulit-ulit na daing nito. Nanginginig sa takot, pinilit ni Alexa na isara ang pinto ng mahigpit at hinarangan ito gamit ang aparador. Umupo siya sa sulok ng kanyang kama, nanginginig, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ano ba ang nangyayari? Sino ang babaeng iyon at bakit siya humihingi ng tulong? Pagliwanag ng umaga, tila bumalik sa normal ang lahat. Pero hindi mawala sa isipan ni Alexa ang matinding amoy ng amag at ang takot na baka may mangyari sa kanyang masama. Hindi na siya makapagstay pa sa apartment na yon. Nagdesisyon siyang umalis at magstay muna sa kaibigan niyang si Bianca. Dala-dala ang ilang mahahalagang gamit. Mabilis siyang umalis, hindi na lumingon pa sa apartment na nagdulot sa kanya ng matinding takot. Ngayon, ligtas na kaya si Alexa sa bagong matutuluyan niya. O may mas nakakatakot pang mangyayari na hindi niya inaasahan. Sa bahay ni Bianca, nagdesisyon si Alexa na palawigin pa ang kanyang leave bilang software developer. Hindi niya matanggal sa isipan ang mga kakaibang pangyayari sa apartment. Kaya naman sinubukan niyang maghanap ng impormasyon tungkol kay Nathan online. Pero kahit anong gawing paghahanap niya, wala siyang makitang kahit katiting na detalye tungkol sa kanya. Gabi-gabi binabagabag si Alexa ng mga bangungot. Hindi niya malimutan ang mga duguan na daliri at ang boses ng babae na humihingi ng tulong. Dahil dito, nagpasya siyang iwanang bukas ang lahat ng mga pinto sa bahay ni Bianca. Umaasang hindi na maulit ang nakakakilabot na karanasan. Isang hapon, habang nagbabasa si Alexa ng libro para malibang, napansin niya ang kaunting paggalaw sa front door. Tila may puwersang nagtutulak dito mula sa labas. Bigla siyang kinilabutan at bumalik sa kanyang alaala ang mga nangyari sa kanyang apartment. Napaisip siya, hindi kaya sinusundan ako ng kung anuman yon. Ang takot na baka hindi lang sa lumang apartment ang kababalaghan ay unti-unting bumalot sa kanya. Ano nga ba ang misteryo na bumabalot sa kanyang buhay? At paano niya ito matatakasan kung tila ba anino ito na laging nasa likuran niya?
Ang mga sagot, nakatago pa rin sa dilim, naghihintay na matuklasan. Mga ka-creepy, ang kwento ni Alexa ay nagtuturo sa atin na may mga bagay na kahit hindi natin nakikita, ramdam pa rin natin ang kilabot. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Mag-ingat kayo, baka sa susunod na pagising nyo may kakaibang siwang na rin sa inyong kwarto. Hanggang sa muli mga ka-creepy, huwag hayaang may sumilip sa ilalim ng inyong pinto.